Ating pong kausapin ang lead convener po ng Citizens Watch Philippines, isa pong independent network that advocates for the interest of citizen rights, especially po against powerful interest. And siya rin po mga kapatid ay Deputy Managing Director po ng Stratbase Group, isa pong consultancy firm. Ang ating pong kakausapin this morning ay si Ginoong Orly Oxales. Sir Orly, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted. Opo, salamat sa Kumusta inyo pong kayo? panahon. Opo, Sir Orly, ano ho ba ang inyong pong dahilan kung bakit nais nyo na hindi aprubahan i-veto po ng Pangulong Marcos Jr. ito pong Konektadong Pinoy Act? Okay. Alam mo, yung Konektadong Pinoy Act, nung una namin nakita yung bill na to nung pinopropose to, mukhang maganda siya kasi alam natin kailangan natin lahat ng connectivity. Dahil sa buhay ngayon, no, digital na lahat, mula ng pandemya, kailangan natin to at lahat ng negosyo very dependent on this. No? Ngayon, dito sa act na to, nakita namin na yung may mga regulatory requirements na sa tingin namin nasa lugar naman na dapat paigtingin dahil ang isipin nyo binubuksan natin ang bansa natin sa lahat ng pwede mag-provide. Lahat ng bansa, no, kung sino-sino diyan ang pwedeng pumasok ngayon para bigyan tayo ng internet access. Isipin natin maganda 'yon, no? Pero tingnan natin ngayon, no? Nakita natin na napakaraming scam, napakaraming hacking, lalo ngayon, alam ng gobyerno yan kung kaano karami, ilan libong attempts para i-hack ang ating mga gobyerno, ang ating mga establishmento. No? Ngayon, isipin nyo, ngayon pa lang nangyayari yan. Tapos, bubuksan natin ng napakaluwag dahil doon sa sinabi naming statement, tila nawalan ng regulatory oversight ang mga pagpasok ng ganitong klaseng mga provider. No? Ngayon, anong ibig sabihin? Kasi isipin niyo, no? Ang digital infrastructure should be considered as critical infrastructure. Kasi lahat na magbayad tayo, puro online na, no? Kung bumili tayo, karamihan online. Lahat ng transaksyon, lahat ng negosyo, hindi mabubuhay ngayon yan dahil lahat tayo dito na tayo nagdidepende. Ito ang ating kasama sa buhay at negosyo. Ngayon, kung meron isa lang, no, isa lang sa mga binuksan nating provider na pumasok dito na sabihin natin kontrolado ng isang party na gustong gumawa ng hindi magandang bagay dito sa atin katulad ng yung katulad ng kinento ko sa aking statement. Isa lang diyan, halimbawa, ang pumasok maka-hack ng ating mga government agencies tapos at saka mga bangko tapos isang araw biglang mawalan tayo lahat ng payment system. Can you imagine the catastrophic effect, no, sa aming mga consumer, sa lahat ng negosyo, no? At saka even yung implications sa national security natin, no? Ngayon sa amin lang ang simple lang. The objective is, it's great. We need all of this, especially dun sa mga areas na wala pang internet connection. Opo, sige po. So sir, ganito po, no, para medyo mas maayos po at klaro ang ating mga punto na gusto pong pag-usapan talakayin tungkol sa batas na ito. Ang inyo pong claim na yung pong regulatory function ng gobyerno nawawala o nababawasan, pero kasi sa actual naman pong batas, ibinibigay po sa supervision ng DICT sa NTC yung regulatory powers nga para po dito sa mga, kung tawagin nga ngayon ay DTIP o Data Transmission Industry Participants. As a matter of fact, may kaakibat pa itong lalabas na IRR kung sakasakali doon po sa mga dapat na sundin ng mga panuntunan ng mga bagong players dito na pangangasiwaan po ng NTC. Ano po inyong sagot dun, sir? Sa amin lang,
kailangan kasi ang IRR iba yan dun sa nasa batas. Kasi ang sistema kasi ngayon, meron pang franchise nga eh. Ngayon, ang rational ng mga franchise na yan, para salain kung ang mga nag-a-apply na mga kumpanyang na to, ay unang-una, may financial capacity. No? Ano bang technology gagamitin nila? No? Tapos, sino-sino to mga to? Okay? Ngayon, kasi nga, ang aming kinakaba, no? Ito ay kaba to na isa lang ang makapasok dyan. No? Lalo na ngayon na nakikita natin, ang experience natin sa mga scams, hacking, no? Napakalaganap na. No? And sa tingin namin, kailangan klaro kung ano yung mga regulatory functions na to na gagawin. Kasi dati, merong franchise at saka napakahigpit ng mga regulasyon, no? Bago ka makapagbigay ng ganitong serbisyo. Kasi we have to consider this already as the same level ng public utility, parang tubig at saka kuryente. Ganun kaseryoso na itong internet access kasi Opo. di ba? Opo, sige po. Okay, sige. So, that's one issue perhaps, no? Sige, kasi nga po kaya kami tumawag sa inyo dahil kayo po mismo ay naglabas po ng pahayag nga at kayo na nanawagan sa Presidente to veto this bill, no? So, perhaps sabi nga namin, maganda mapakinggan po ang inyong panig kasi may mga grupo naman nagsasabi, talaga namang, di ba, ang franchise na yan, alam nyo na ibig kong sabihin, sa buong mundo, tanging Pilipinas lang humihingi ng franchise sa mga telecom companies. And then, yung hirap no, na pumasok dito ng mga telecoms na yan, kaya po tayo ngayon daw nalugmok lamang sa ilang providers. No? The more players, the better for the consumers. Sige po, so isantabi natin yung regulatory kaninyo na pangamba ninyo. Ano pa po ang concern ninyo maliban doon, Sir Orly? Yes, well, actually umiikot doon yung aming concern, no? yung regulatory. Doon po lamang kayo nakafocus ngayon sa ang inyong pangamba na kasi ito yung batas di ba? Kasi ang kinakaba ang kaba namin is that kailangan napakaingat natin ang pagpasok ng ganitong klaseng mga serbisyo. We're all for maayos na why not, no? If we're able to bring in the best technologies, the fastest technologies, and technologies that can go down, no? Why not, no? But all within good regulatory context, no? Kasi halimbawa, no? Kung tatanungin natin bakit tayo ganitong isipin mo kung sino ba ang nag-i-invest. Kung i-compare natin sa ibang bansa, ang gobyerno heavily nag-i-invest sa infrastructure, which actually lowers the cost. Kasi kung cost ang hinahanap natin, no, we have to, ang ginawa kasi natin, pinaubaya natin sa private telecom companies ang pag-invest sa mga infrastructure na to. Ngayon, dahil sila ay private, no, they have responsibilities to make it viable. So, kailangan yung operations nila viable enough to sustain it. Opo. Ngayon, sa ibang bansa naman, nasi-share tong responsibility of investment. Okay? Sadly, hindi siguro naging naisip ng ating mga administrasyon to at matagal na namin sinasabi, kailangan mag-share ng investment ang government. Opo. Para naman, ang infrastructure pinakamagastos dito At dito rin, infrastructure ang pinag-uusapan natin. Kasi isipin mo, we're opening up everybody to build their own infrastructure. So, medyo nakakakaba yun. Sige po. Okay. Kailangan mag-ingat. Opo, sige. So yun po lamang basically, may tanong ba po siya? Kasi po, binabanggit po ninyo na sa ibang bansa kasi, yung infrastructure, yung backbone, no? Yung highway
ng internet na yan, gobyerno ang nagtatayo niyan o kaya katuwang ang private sector. Nagkaroon naman po dito sa ating bansa, sir, ng panukala noon na haluan lang po ng korupsyon kaya hindi po natuloy, no, yung ZTE-NBN deal, no, kaya po nangyari ito. Kaya ngayon dito tayo, ito po mga pribado ngayon ang nagtayo nito, ano po, at sila nga nakapasok, and then eto nga, no, pati po itong ilang mga telcos nagsasabi nga na mukhang hindi ito level playing field na kasi una kumuha kami ng franchise, certificate of public convenience, nagtayo kami ng infrastructure, etc. Nag-invest kami. Itong mga new players kanila papasok ng hindi obligado na magtayo ng mga tore at as a matter of fact, pwedeng gumamit ng mga tore namin, no, itong mga new players. Pero yung nga daw para sa kapakanan ng mga Filipino consumers itong batas na ito. So wala kayong question doon sa mithiin. Ang inyo lamang pong isang concern ay yung seguridad natin kapag pumasok kaninyo itong mga players na ito na maaaring magamit yung papasok ng internet provider sa maling pamamaraan o usapin po ng scam. Ang inyo pong concern lamang. Yun po lamang yon. Oo. Ayan ho yung Wala nang iba, wala na po kayong ibang concern. Oo. Well, you brought up the question of yung opening up all the infrastructure. And kami naman naiintindihan rin namin naman yung mga existing players ngayon na actually gobyerno ang nag-require for them. Opo. To invest. Actually kaya nga napakahigpit nila para bigyan ng mga franchise na to dahil tiningnan yung kakayahan nila. Opo. No, at kapasidad nila para Sige po. kayo na magtayo niyan. No? Opo. Sige. So, Tapos, kayo ba, bakit ho, sir, wala kayong tiwala sa NTC bilang regulator po nito, sir? Sa akin lang, may tiwala ako, no, sa NTC. No? Sa amin lang, kailangan na mas malinaw kung ano ba talaga yung magiging requirements yan. Kasi ang the way yung sa dating ho sa amin is na parang nawala ng regulatory power si NTC ng konti, no. At saka kasi naala namin isang batas na sinuportahan namin is yung Public Services Act. No? And one provision there na nagustuhan namin is lalo na sa mga infrastructure na considered na critical infrastructure na may impact dito sa national security at economy ng bansa, ay medyo may konting provision doon na kapag medyo state-owned, for example, alam mo na sinasabi ko, na kailangan there has to be some consideration regarding that. Okay. Doon po umiikot yung aming concern kasi nga yung context natin ngayon na we're experiencing so many attacks na alam din ng gobyerno yan. Opo. Yan po yung nabanggit nyo nga kanina. Sige po. So, salamat po na marami for airing your side on this issue at aantabay tayo kung ano magiging disposisyon dito ng ating Pangulo dito po sa pending ngayon sa kanyang lamesa na Konektadong Pinoy Act. Salamat po, Ginoong Orly Oxales. Salamat, sir. Maraming salamat. Opo, thank you. FM